Mga Lodi, don't skip ads po tayo. Maraming salamat sa patuloy ninyong pagsuporta. Paki-like and share naman dyan mga Lodi. At sa mga gustong mag-donate sa ating GCash or regular na load, mag-comment lang po tayo. Para patuloy tayong makapag-upload ng mga bagong kabanata. Marami pong salamat. Subaybayan natin ang kwento ng isang kabataang nangarap para sa kanyang mga mahal sa buhay. Mula sa pinakamahina tungo sa pinakamalakas. Alamin natin ang kwento ng kanyang buhay. Kabanata 1921 hanggang Kabanata 1930. Kabanata 1921. Itinaas ni Hansen ang kanyang kutsilyo. Walang kumikinang na liwanag ng kutsilyo, walang espiritual na ningning, ngunit ang knife mind ay nakakatakot. Parang isang halimaw na dumating upang lunukan ang langit. Hindi ito maiiwasan, at kahit na ang espasyo sa itaas ay makikita ang sarili nitong nababasag. Kahit na ito ay isang maling pakiramdam, ikinagulat nito ang lahat ng may pagkamangha. Ito ay isang pakiramdam na hindi nila makatakas. Katsa! Hiniwa ni Hansen patungo kay Tago Earl. Pinutol niya ang baluti ng kanyang kaaway at naglagay ng malalim na hiwa sa kanyang dibdib. Ang kanyang kapangyarihan ng ngipin ay pinahusay ng kanyang knife mind, at ang isang lilang usok ay nagsimulang magbalot sa sugat, na pinunit ito ng mas malawak. Ang meteor-like na liwanag ng espada ni Swordno at ang sibat ng isa pang Earl ay dumating na sumasalakay sa parehong oras. Hindi gumalaw si Hansen. Ang kanyang ghost teeth knife ay nagsimulang umiikot ng isa pang spiral. Nahuli niya ang liwanag ng espada sa loob ng bilog, at pagkatapos ay itinapon niya ito patungo kay Rebecca upang pabagalin siya. Sa parehong oras, hinawakan ng kaliwang kamay ni Hansen ang pulang usok na tubig ng bukal. Inilagay niya ito sa kanyang bibig at nilamon. Ang lahat ng mga aksyon na ito ay ginawa sa isang walang patid na pagkakasunod-sunod. Mukhang simple at makinis. Napakaraming Earls ang umaatake kay Hansen, ngunit pinaramdam niya na parang pinapaalis niya ang isang grupo ng mga bata. Ano ba ito? Ang mga mata ni Flower King ay malapad na nakatitig kay Hansen. Hindi lang nag-generate si Hansen ng isang normal na knife mind ng teeth knife. Ang kanyang knife mind ay mabilis na lumalaki, na nagiging isang bagay na mas malaki kaysa sa karaniwan. Kahit na si Flower King, na nabuhay ng 1,000 taon, ay hindi pa nakakakita ng ganito dati. Tiningnan ni Moonwheel King at Night River King si Hansen, ngunit nanatiling walang salita. 3 buwan ng isang pangunahing sugal ay nabawasan sa isang biro. 1 buwan at kalahati lang ang ginamit ni Hansen upang bumuo ng isang nakakatakot na knife mind. Ang pinakatanyag na docs ay gumugol ng ilang taon upang makagawa ng isang katulad na pag-unlad. Ang mga mata ni Isha ay nagliwanag habang pinapanood niya. Gayunpaman, hindi mo masasabi kung ano ang iniisip niya. Katsa! Pinutol ni Hansen ang braso ni Swordno habang kumukuha siya ng isa pang glob ng tubig ng bukal at itinulak ito sa kanyang bibig. Lahat ay napakakinang. Kung hindi sila ang mga nakakaranas ng ganitong pagtrato, tiyak na papurihan nila ang kahangahangang pagganap. Ang nararamdaman lang nila ngayon ay ang pagkabigla. Hindi ka panipaniwala para sa isang baron na gumamit ng mga kasanayan sa espada ng ganito, kahit na bahagyang pinahusay siya ng mga kayamanan na ginamit niya. Patuloy na nakipaglaban si Hansen, nilalamon ang mga glob ng tubig ng bukal habang naglalakad siya. Nakainom na siya ng hindi bababa sa 10 glob, at ginamit niya ang yin-yang change upang gawing kapangyarihan ang mga ito. Ang kanyang enerhiya at spell armor ay nagsimulang mag-turn red at maglabas ng kakaibang usok. Mukhang napakasama niya. Ayaw umatras ni na Rebecca at ang iba pa sa ganitong estado. Ginamit nila ang lahat ng kapangyarihan na kaya nilang makuha upang labanan si Hansen, ngunit wala itong saysay. Hindi pa rin sila makahabol, at hindi pa sila nakakakuha ng kahit isang patak ng tubig para sa kanilang sarili. Kinuha ni Hansen ang lahat. Ang kapasidad ng imbakan ng partikular na pulang usok na bukal ay lampas sa wildest expectations ng sinuman. Patuloy pa rin itong naglalabas ng tubig ng bukal. Ha! Kaya ano, kahit na mayroon siyang napakalaking kasanayan, nilamon niya ang hindi bababa sa 100 patak ng pulang usok na tubig ng bukal. Kahit na siya ay isang insekto, dapat na naging isang Viscount na siya ng ilang beses sa ngayon, ngunit hindi pa siya naka-level up. Paano niya inaasahan na mag-level up? Hindi ko nga iniisip na ang lalaking ito ay magiging isang duke man lang, sabi ni Night River King, habang malamig niyang tiningnan si Hansen. Bumantong hininga si Black Moon King. Labis siyang nagustuhan kay Hansen, ngunit ang sinabi ni Night River King ay totoo. Kahit na ang isang maliit na insekto ay dapat na naging isang Viscount sa ngayon, ngunit hindi pa si Hansen. Ang kanyang pag-akyat ay nangangailangan ng napakaraming mapagkukunan.
Kung mahirap para sa kanya na maging isang Viscount, mas mahirap para sa kanya na mag-level up at maabot ang mas mataas na mga tier. Kahit na handa si Hisha na patuloy siyang palagwin, ang mga pagkakataong maging isang hari si Hansen ay napakababa. Nakakahiya. Ang magkaroon ng ganoong talento at gayon paman ay makagapos sa isang Geno art at katawan tulad ng iyon. Bumantong hininga si Moonwheel King. Naawa siya sa binata. Tiningnan ni Flower King si Hansen ng may paghanga. Bumantong hininga siya at sinabi, hindi mahalaga kung gaano kaganda ang kanyang mga kasanayan, kung hindi siya makakamit ng mas mataas na antas, lahat ay walang saysay. 13 patak ng tubig ng bukal ay maaaring lumikha ng 10 Viscounts. At gayon paman, hindi pa siya naka-level up. Hindi ko iniisip na magiging isang hari siya. Ang pulang usok sa loob ng katawan ni Hansen ay nagiging mas makapal at parang pinuputol ng mga talam. Ngunit ang kanyang spell armor ay nanatiling tahimik at hindi ito naglalabas ng anumang enerhiya. Patuloy na nakipaglaban si Hansen at uminom ng lahat ng tubig na kaya niyang makuha. Patuloy na sumabog ang bukal at nagbigay sa kanya ng mga patak. Akala ng lahat na ang bawat glob ng tubig ay ang huli, ngunit ang kanilang mga inaasahan ay nabasag ng paglitaw ng isa pa, sa bawat oras. Nang nilamon ni Hansen ang 17 o 18 glob, ang mata ng bukal ay nagsimulang maglabas ng mas maraming tubig. Ilang Xenogeneics ang napatay dito noong unang panahon upang makagawa ng ganoong dami ng tubig sa ilalim ng ibabaw. Nagtatakang sabi ni Black Moon King. Ang mga kilay ni Night River King ay patuloy na kumukurap. Nakainom na si Hansen ng napakaraming tubig ng bukal at nahihirapan siyang pigilin ang sarili. Akala niya na ang tubig ng bukal ay mauubos na sa ngayon, kaya pinigilan niya ang sarili sa bawat pagkakataon. Ngunit sa tuwing naiisip niya iyon, mas maraming tubig ang lumalabas. Sa ngayon, ang ika-20 glob ng tubig ng bukal ay lumalabas. Puno ng pagsisisi si Night River King ngayon. Nagsisisi siya na hindi siya gumawa ng aksyon ng mas maaga. Maaari sana siyang kumuha ng hindi bababa sa 10 patak ng tubig. Ngayon, ang lahat ng tubig ng bukal ay nasa tiyan ni Hansen, at hindi man lang siya makakapaglabas ng hangin. Ito ay isang pag-aaksaya ng isang bihirang materyal. Nang sumabog muli ang bukal, sa wakas ay hindi na napigilan ni Night River King ang sarili. Hindi na niya inalintana kung may mas maraming tubig ng bukal na lalabas o hindi, gagawa na siya ng hakbang. Kung hindi, naniniwala siyang ang kanyang puso ay ililibing ng alikabok at makakaapekto iyon sa kanyang pagsasanay. Nagulat si Moonwheel King at ang iba pa. Kung ang isang pulang usok na bukal ay naglabas ng 100 patak ng tubig, itinuturing itong napakamalaki. Ang bukal na ito ay naglabas ng halos 200 at patuloy pa rin ito. Ang pinakakatakot ay ang pag-inom ni Hansen ng napakaraming tubig na iyon at gayon paman ay hindi pa siya naging isang Viscount. Tumalo ng mga kilay ni Swordno, na parang nakarinig lang siya ng isang bagay. Nagbago ang kanyang mukha, ngunit nagpasya siyang dumura ng ilang dugo at tumalon patungo kay Hansen na parang isang duguan na palaso. Hiniwa ni Hansen patungo sa duguan na palaso at pinutol ito. Ngunit sa loob ng duguan na palaso ay isang pulang insekto na patuloy na lumilipad patungo kay Hansen. Napakaliit at napakabilis nito na tumama sa noo ni Hansen kahit na may suot siyang spell helmet. Habang nangyayari ito, ang mata ng bukal ay kumikinang ng maliwanag. Ang isang pulang liwanag ay lumabas mula sa pulang bukal, ngunit sa pagkakataong ito, hindi ito tubig. Ito ay isang pulang kaluluwa. Ang pulang usok na kaluluwa. Sigaw ng lahat ng hari. Ngunit bago pa sila makagawa ng anumang bagay, kinuha ni Hansen ang kaluluwa at nilamon ito. Kabanata 1922. Patuloy na nakipaglaban si Hansen at uminom ng lahat ng tubig ng bukal na kaya niyang makuha. Ang isip niya ay iniisip ang maliit na insekto sa kanyang noo, kaya hindi niya pinapansin ang ibang bagay. Naisip ni Hansen na ang kanyang kinuha ay isang mas malaking patak ng tubig. Tiyak na parang ordinaryong tubig ng bukal ang lasa nito, ngunit matapos itong lunukan, kinilala niya na may mali. Parang nilamon niya ang isang batya ng lava, at ang buong katawan niya ay nagliyab ng sakit. Nasusunog siya sa loob ng isang sensasyon na mas masahol kaysa sa anumang hiwa. Ngunit patuloy na ginamit ni Hansen ang kanyang yin-yang change, sinusubukang i-convert ang kakilakilabot na sangkap. Ang kanyang kabilang kamay ay umaabot sa kanyang noo, upang subukang alisin ang pulang insekto. Ang insekto ay mukhang dugo. Ito ay kasing laki lamang ng ulo ng karayom, at nang hawakan nito ang noo ni Hansen, sinubukan nitong mag-drill sa helmet. Mabilis na nabutas ang spell armor. Ang halimaw ay dadaan na. Ginamit ni Hansen ang kanyang kabilang kamay upang takpan ang butas, ngunit ang insekto ay nasa loob na ng armor. Hindi niya ito mahawakan.
Kumunat ang noo ni Hansen. Bago pa niya maisip kung paano haharapin ang insekto, sina Swordno at Tago Earl ay muling lumapit sa kanya. Katulad sila ni Hansen ngayon sapagkat hindi nila alam ang tungkol sa pulang usok na kaluluwa. Hindi nila alam na pagkatapos ng pulang usok na kaluluwa, wala nang ibang tubig ng bukal. Ang pulang usok na kaluluwa ay napakabihira. Ito ay isang galit na espiritu na nabuo ng mismong bukal. Ang pulang usok na bukal ay gumagana sa Viscounts. Hindi ito epektibo kapag naabot mo ang Earl, ngunit ang pulang usok na kaluluwa ay epektibo. Maaari itong mag-trigger ng isang ebolusyon para sa isang Earl. Ang mga pagkakataon ay hindi masyadong mataas, ngunit ang posibilidad na ito ay medyo nakakatakot. Kung ang mga normal na Viscounts ay gumamit ng pulang usok na kaluluwa, madali silang magiging isang Earl. Ito ay isang garantiya. Pinanood ng mga hari si Hansen na lunokon ng pulang usok na kaluluwa, at naisip nilang ito ay isang mas malaking pag-aaksaya. Walang nakaramdam nito ng higit kaysa kay Night River King. Nais niyang pinayagan niyang gamitin ni Swordno ang Blood Brain Bug ng mas maaga. Ang mga Blood Brain Bug ay isang nakakapinsalang xenogeneic. Bilang isang parasito, maaari nilang ikabit ang kanilang sarili sa utak ng iba. Ang isa sa kanila ay magmumukhang isang normal na insekto, ngunit kapag na-activate, maaari nitong sirain ang utak ng biktima nito. Ang pag-uugali nito ay maaaring kontrolado ng malayuan din. Nang makita ang Blood Brain Bug na tumusok sa helmet, ang katawan ni Hansen ay nagliwanag. Ang spell armor ay kumikinang na puti. Ang pulang usok na kaluluwa sa katawan ni Hansen, at ang tubig ng bukal, ay na-convert sa enerhiya sa loob ng kanyang armor. Ang enerhiya ng spell ay sa wakas ay pinakawalan. Aabot na ito sa klase ng Viscount. Katsa. Ang spell armor ay naliligo sa liwanag, at sa ningning nito, natunaw ang Blood Brain Bug. Wala nang natira. Ang Ghost Teeth Knife ni Hansen ay kumikinang na puti habang pinapasukan ng liwanag ng spell. Ito ay isang liwanag ng kutsilyo. Ang knife mind ni Hansen ay tumataas din. Nakakatakot na ito dati, ngunit ngayon ay nagiging isang bagay na mas malaki. Malayo na ito sa antas ng isang duke. Boom! Ang tao at ang kutsilyo ay pinagsama sa isa. Ang liwanag ng kutsilyo ay parang liwanag ng madaling araw. Pinalayas nito ang kadiliman at nagpahiwatig ng pagdating ng isang bagong araw. At ngayon, ito ay humahabol kay Tago Earl. Nagulat si Tago Earl. Ang liwanag ng kutsilyong iyon ay mas nakakatakot kaysa sa anumang halimaw. Kinuha nito ang buong mundo niya. Pinaikot ni Tago Earl ang kanyang kamao na parang tigre, ngunit nais niyang umatras. Ang liwanag ng kutsilyo ay kumilos na parang may sariling buhay. Tumama ito sa kanyang likod at nagpadala ng mga bali sa buong dibdib niya. Nagsimula siyang damyugo ng husto. Nang tumulo ang dugo, ang lilang usok ay nagsimulang kumalat sa mga sugat. Mukhang natakot si Tago Earl, at mabilis na lumawak ang kanyang mga sugat. Ang kanyang dibdib ay napunit ng malawak, at pagkatapos, nahulog ang kanyang mga laman loob. Parg! Sumigaw si Tago Earl. Siya ay napunit ng kapangyarihan ng ngipin. Tumigil sa pag-atake sina Rebecca at ang iba pa. Tiningnan nila si Hansen, na may hawak na ghost teeth knife na parang demonyo. Mukhang hindi siya titigil. At ibinaling niya ang kanyang masamang atensyon kay Swordno. Sa labanang iyon, ang gusto lang ng ibang Earls ay kaunting tubig ng bukal. Sina Tago Earl at Swordno lang ang gustong patayin si Hansen. Ngunit mukhang ayaw niyang tumigil. Ang kutsilyong hinahawakan niya ay parang demonyong striker. Ang liwanag ng kutsilyo ay parang bibig ng nakakalaso ng ngipin na gustong durugin si Swordno. Alam ni Swordno na nasugatan siya, at mas masahol pa kaysa kay Tago Earl bago siya patayin ni Hansen. Hindi niya kayang tanggapin ang pag-atake ni Hansen, at mukhang natakot siya. Pinaikot niya ang kanyang espada upang mag-spawn ng isa pang meteoric slash na sana ay makakabasag sa liwanag ng kutsilyo ni Hansen. Tama na. Ang laban para sa pulang usok na bukal ay natapos na. Ang nakakatakot na kapangyarihan at aura ni Night River King ay bumagsak. Sakop nito ang buong Red Mist Valley. Nagsalita siya ng may malamig na tinig. Kumilos si Hansen na parang hindi niya narinig. Hindi niya pinansin ang presensya ng hari, at patuloy pa rin siyang nag-swing ng kanyang kutsilyo. Ang liwanag ng kutsilyo ay tumagos mula sa tuktok ng ulo ni Swordno, pababa sa kanyang katawan hanggang sa humiwalay siya sa dalawa. Lahat ay nagulat. Hindi nila inaasahan na magiging malupit si Hansen. Kahit na naroon si Night River King, walang awa niyang pinatay si Swordno. Galit na galit si Night River King, at sinabi kung tumigil ka. At patuloy ka pa ring pumapatay. Pinaikot ni Night River King ang kanyang palad, at ang kanyang nakakatakot na kapangyarihan ay lumapit kay Hansen upang durugan siya.
Ang presensya lamang na taglay ng kamay ay nakakatakot. Habang nababasag ang mga bato, parang katapusan ng mundo. Hawak ni Hansen ang kanyang ghost teeth knife. Tinitigan niya ang kamay na iyon na tumataas patungo sa langit na parang bundok. Hindi siya natakot, bagaman. Ang kanyang knife mind ay umungal na parang halimaw, ngunit ang kapangyarihan ng hari ay hindi nagpabeya. Boom! Bago pa man makarating ang kamay, isang lilang hangin ng kutsilyo ay nagmula sa planet Blade. Naglakbay ito sa espasyo na parang sinag na tumawid sa sansinukob. Tumawid ito sa atmosfera ng planet Eclipse at pinutol ang kamay. Parg! Isang sigaw ang narinig, at ang malaking kamay ay naputol sa alikabok ng nakakatakot na liwanag ng kutsilyo. Nawala ang katawan ni Night River King mula mismo sa kinaroroonan niya sa planet Eclipse. Mangyaring huwag magalit, knife. Nagalit lang si Night River King, at hindi niya sinasadyang saktan si Hansen, sabi ni Moonwheel King, nakatingin sa Planet Blade. Ako ang magpapasya sa kapalaran ng aking estudyante. Dapat matutunan ng iba na huwag makialam. Ang tinig ni Queen ay parang walang laman, ngunit narinig ito sa buong Narrow Moon. Umiling si Moonwheel King at pagkatapos ay nawala mula sa Planet Eclipse. Umalis din ang ibang mga hari. Walang saysay na manatili pa sila. Kung susubukan nilang gumawa ng anumang bagay, mapapahiya sila tulad ni Night River King. Ngayon, mayroon ng knife mind ng teeth knife si Hansen, mapoprotektahan siya ng maayos ni Yisha. Hindi sila si Moonwheel King, at hindi sila Diyos. Ayaw nilang pukawin ang galit ni Yisha. Kabanata 1923. Pinaniniwalaan na nakuha ni Hansen ang kanyang teeth knife mind sa loob ng 1 buwan at kalahati. Dagdag pa rito, ang kanyang knife mind ay malapit na sa kasanayan na maipapakita lamang ng isang hari. Ikinagulat nito ang mga elite ng Narrow Moon at nagdulot ng pagkawala ng pananalig. Nakita nila ito ng kanilang sariling mga mata, bagaman. Kaya hindi nila talaga ito mapagdudahan. Hindi rin nila masasabi na nagloloko si Hansen. Si Isho lang ang iba na makakapag-ensayo ng teeth knife sa ganitong paraan. Kahit na tinutulungan ni Yisha si Hansen na magloko sa paanuman, walang paraan na dapat na makuha ni Hansen ang ganoong knife mind sa loob ng napakaikling panahon. Nag-aalala ang mga tao, bagaman. At walang sino man ang mapagdudahan ang talento ni Hansen. Nakakagulat ang pagganap ni Hansen sa pulang usok na bukal. Maraming miyembro ng Moon Garden, tulad ni Rebecca at Dulish, ay natatakot na ngayon kay Hansen. Kinabukasan ng mga pangyayari sa pulang usok na bukal, tinawagan ni Yisha si Hansen. Hindi siya nagsabi ng marami, ngunit binigyan niya siya ng isang Geno Art upang pagpraktisan. Magaling ka, ang Geno Art na ito ay ang iyong gantimpala. Ngunit hindi ka dapat magmalaki tungkol dito. Kailangan mong tandaan na kung hindi ka makakakuha ng katayuan ng Diyos, ito ay walang silbi. Ang iyong lakas ay hindi mahalaga. Binigyan din niya siya ng ilang Geno Fluid ng Viscount para makapag-ensayo siya. Hindi naintindihan ni Hansen ang ibig sabihin ni Yisha. Ngunit nakahinga siya ng maluwag dahil pinrotektahan siya ni Yisha, na nagpapahiwatig na maayos ang lahat sa pagitan nila. Di nagtagal, inanyayahan ng Moon Garden si Hansen na maging miyembro, ngunit tinanggihan ito ni Yisha para sa kanya. Gusto ni Yisha na sumali si Hansen sa Moon Garden upang makakuha ng suporta mula sa tribo, ngunit nagbago ang kanyang isip matapos ang lahat ng nangyari. Ayaw niyang sumali siya sa kanila. Dahil dito, nagkaroon ng isa pang pagpupulong ang mga hari sa Narrow Moon. Sinubukan nilang kumbansihin si Yisha na payagan si Hansen na maging miyembro ng Moon Garden. Ang kanyang tugon ay malamig. Ang aking estudyante ay hindi basta batang lalaki na maaari mong itulak kung paano mo gusto. Pagkatapos noon, umalis siya. Hindi rin siya nagbigay ng mukha kay Moonwheel King. Gusto ni na Moonwheel King at ng iba pa na sumali si Hansen dahil ang talento ni Hansen ay masyadong nakakagulat. Ang kanyang isip ay lumampas sa kakayahan ng iba sa parehong antas. Kung maaari siyang sumali sa Moon Garden at magsanay kasama ang mga miyembro doon, dapat ding makinabang ang iba at maging mas malakas. Ngunit hindi na interesado si Yisha sa ganitong kaayusan. At hindi naman parang mapapaforce nila si Hansen na sumali sa Moon Garden. Nasa kanyang silid si Hansen, naglalaro ng Jade Turtle Spell. Karaniwan, ito ay isang one-time use item. Hindi ito matatanggal pagkatapos gamitin. Sa halip, mauubos ang kapangyarihan nito pagkatapos ng isang araw at ang buong bagay ay magdudurog. Nang bumalik si Hansen sa base, ang kanyang katawan ay nakaramdam ng kakilakilabot sa bigat ng Jade Turtle Spell. Sinubukan niyang tanggalin ito, ngunit sayang, hindi niya nagawa. Dahil hindi niya magagamit ang Super King Spirit Mode, nagtapos siya sa pagsubok sa Dangshan Sutra.
Ikinakalat niya ang impluwensya nito sa Jade Turtle spell, pagkatapos ay ginaya ang mga kapangyarihan nito at tinanggal ito mula sa kanyang sarili. Napakasaklaw ng kapangyarihan ng Jade Turtle spell. Ginaya lang ni Hansen ang isang maliit na bahagi nito, ngunit marami siyang natutunan. Nagtaka rin siya kung saan ito nagmula. Dahil masyadong malalim at malawak ang kapangyarihan, hindi nagawang matutunan ni Hansen ang lahat. Kaya, nagsimulang maglaro siya ng bagay gamit ang Dangshan Aura upang dahan-daang matuto ng higit pa tungkol dito. Ang Geno art na ibinigay ni Isha kay Hansen ay isang light-based art na tinatawag na Moon. Habang pinagpraktisan niya ito, natuklasan niya na angkop ito sa kanya. Ang Moon ay medyo kamangha-mangha rin. Maaari nitong gamitin ang mga kapangyarihan ng liwanag upang mag-generate ng kanyang sariling buwan. Ang kapangyarihan ay parang kakayahan ng isang Earl na mag-generate ng isang espiritu na hindi tunay na espiritu. Napaka-interes ni Hansen sa Geno art na ito. At dahil si Isha ang nagpahintulot sa kanya na pagpraktisan ito, hindi niya nang ahas na maging tamad sa regalo. Pinagpraktisan niya ito tuwing kaya niya. Ang pinakamalaking gantimpala na natanggap niya mula sa mga pangyayari sa pulang usok na bukal ay ang pag-evolve ng kanyang spell. Nakakagulat, ang spell ng klase ng Viscount ay nakakapaglabas ng sariling mga kapangyarihan ng liwanag. Dagdag pa rito, mayroon itong ikatlong anyo. Ang mga Geno armament ay may dalawang anyo sa tradisyon. Ang isa ay ang plain armor set form na palaging naroon para sa kanya na mag-equip. Ang pangalawang anyo ay nagmula sa pag-abot sa pangalawang yugto ng ebolusyon. Sa kaso ni Hansen, ito ay isang anyo ng babae, ang Gunner na tinatawag na spell. Ang libro ni Xi Jinping at ang bisikleta ni Wang Yuhang ay ang pangalawang anyo rin. Napakakaunting, kung mayroon man, ang nakarinig na may ikatlong posibleng anyo. Ngunit kaunti lang ang alam ni Hansen tungkol sa mga Geno armament, kaya hindi niya alam kung gaano ito talaga karaniwan. Anuman, ito ang unang pagkakataon na nakita o narinig niya ang ganitong bagay. Ang ikatlong anyo ng spell ay isang sniper rifle. Sinubukan ni Hansen ang rifle at natuklasan niyang nakakagulat na madaling makakuha ng headshots mula sa layo na 100 milya. Ang pinakamalaking bentahe ng pagkakaroon ng isang sniper rifle ay ang pag-concentrate ng kapangyarihan ni Hansen sa mga bala. Ang mga pakikipag-ugnayan sa hinaharap ay hindi rin magiging mahal dahil sa saklaw ng armas. Ang normal na kapangyarihan ng isang Viscount ay nagmumula sa mga swordlight o knifelight. Napakaswerte kung maaari kang mag-cast ng mga ganitong strike sa layo na 100 metro. Ngunit gamit ang sniper rifle na iyon, makokontrol ni Hansen ang mga headshots nang hindi namamalayan ng kanyang mga target. Ito ay isang perpektong armas para sa mga pagpatay. Ang tanging limitasyon ay ang bilis ng bala ay nakasalalay sa kapangyarihan ng spell at sa sariling kapangyarihan ni Hansen. Ngunit nangangahulugan pa rin iyon na habang lumalakas sila, mas magiging malakas ang mga bala. Hindi lang niya magagamit ang ibang mga mapagkukunan ng kapangyarihan upang pakainin ito. Sa pangkalahatan, nagustuhan niya ito. Madali siyang makapag-level up gamit ang rifle at hindi mahirap makakuha ng mga headshots. TZ. Naglalaro si Hansen ng Jade Turtle spell at habang ginagawa niya iyon, may gumalaw sa kanyang bulsa. Gumawa ito ng tunog. Binuksan ni Hansen ang kanyang bulsa at nakita ang pulang usok na orb sa loob. Ang 7 mink ay muling lumalabas mula sa orb. Nang makita nila si Hansen, binuksan nila ang kanilang mga mata at nagsimulang kumanta sa kanya. Nagugutom ba kayo? Naisip niyang naiintindihan niya kung ano ang ibig sabihin nila. Tumango ang maliliit na mink sa bulsa ni Hansen. Kaya, pinakain sila ni Hansen ng ilang xenogeneic meat. Sa panahon ng insidente sa Red Mist Valley, maraming nilalang ang pinatay ng mga Viscounts para sa kanya. Inilipat niya ang karne pabalik sa base, at marami ito. Dahil dito, hindi niya alintana ang pagpapakain sa maliliit na nilalang. Kinain ng 7 mink ang karne, at habang kumakain sila, ginamit ni Hansen ang kanyang Dangshan Aura upang aiskan ang kanilang mga katawan at obserbahan ang daloy ng kanilang enerhiya. Matapos silang panoorin ng ilang sandali, isang bagay ang nagbigay sa kanya ng pagkabigla. Ang mga mink ay talagang klase lamang ng Baron, ngunit ang daloy ng kanilang enerhiya ay komplikado. Hindi sila katulad ng ibang Baron na nakita niya dati. Kabanata 1924. Sinubukan ni Hansen na gayahin ang daloy ng enerhiya ng maliliit na mink. Magagawa niya ito sa pamamagitan ng pagbabago ng kapangyarihan ng Dangshan Sutra sa kapangyarihan na taglay ng maliliit na mink. Hindi naisip ni Hansen na mahirap gawin ito dahil bagong pang-anak lang ang mga maliliit na mink. Ngunit talagang nagtagal si Hansen ng 7 o 8 araw upang gayahin ang kanilang enerhiya. Sa panahong ito, nagutom ang maliliit na mink. Lumabas sila upang kumain muli.
Pagkatapos ng bawat pagkain, bumalik sila sa pulang usok na orb. Palagi nilang sinusubukang pumasok sa palasyo ng pulang tanso, ngunit nabigo sila sa bawat pagkakataon. Nang makita ang maliliit na mink na bumalik sa pulang usok na orb, natapos na ni Hansen ang paggaya sa kanilang mga kapangyarihan. Pagkatapos ay sinubukan niyang ilagay ang bagong enerhiya sa pulang usok na orb. Nang tumama ang kapangyarihan sa pulang usok na orb, naramdaman ni Hansen na tumugon ang pulang usok na orb na parang mayroon itong kakaibang kapangyarihan. Hinatak siya nito papasok. Dong! Nahulog ang pulang usok na orb sa sahig, at pumasok si Hansen dito. Nakakita siya ng maraming pulang usok bilang karagdagan sa malaking palasyo ng pulang tanso. Naglakad si Hansen sa usok at dumiretso sa mahiwagang palasyo. Patuloy na umiikot ang 7 mink sa paligid ng palasyo, hindi mahanap ang isang punto ng pag-access na magbibigay sa kanila ng pagpasok. Nang makita si Hansen, nagulat ang 7 maliliit na mink. Pinalibutan nila si Hansen, tumatalon at sumisigaw. Pagkatapos ay tumakbo sila patungo sa pangunahing pintuan. Nag-line up sila. Ang ilan sa kanila ay gumamit ng kanilang mga kuko upang itulak, ang ilan sa kanila ay gumamit ng kanilang mga tiyan upang itulak, at ang ilan sa kanila ay gumamit ng kanilang mga likod upang itulak. Sinubukan nilang itulak ng husto ang pinto, ngunit hindi ito gumalaw. Tizi. Napakahirap ng pagtulak ng maliliit na lalaki ngunit walang nangyari, pagkatapos ay ibinaling nila ang kanilang atensyon kay Hansen upang humingi ng tulong. Nakita na ni Hansen ang mga ganitong bagay dati. Kung gustong pumasok ng 7 mink sa lugar na iyon, dapat may mahalagang bagay sa loob. Hindi siya nagatubili. Ipinatong niya ang kanyang kamay sa pinto at tinulak kasama ang mga mink, sinusubukang pilitin itong mabuksan. Ngunit ang pinto ay parang bato. Sinubukan ni Hansen ang kanyang makakaya upang igalaw ito, ngunit hindi ito gumalaw kahit 1 pulgada. Tiningnan ni Hansen ang pinto at hindi nakakita ng anumang indikasyon ng isang kandado. Kumunat ang kanyang noo. Tizi. Patuloy na tumuturo ang maliliit na mink sa isang bagay, sinusubukang sabihin sa kanya ang isang bagay. Ano ang sinasabi mo? Tiningnan niya sila, ngunit hindi niya maintindihan ang kanilang wika. Hindi niya sila maintindihan. Sa kabutihang palad, ang Damshan Aura ay nagpapahintulot sa kanya na magbasa ng isip kahit kaunti. Patuloy na tumatakbo at tumuturo ang mga mink, at sa wakas, nakarinig siya ng isang tunog. Ito ay isang simpleng tunog, ngunit nahulaan ni Hansen kung ano ang ibig sabihin nila. Sinubukan ulit ni Hansen na itulak ang pinto, ngunit sa pagkakataong ito, ginamit niya ang kapangyarihan ng maliliit na mink upang gawin iyon. Ginagaya niya sila, oo, ngunit mas magagamit niya ang daloy ng enerhiya kaysa sa mga mink mismo. Nang itulak niya, ang pinto ng pulang tanso ay dahan-dahang bumukas. Natuwa ang maliliit na mink. Nag-line up sila at tinulungan si Hansen na itulak. Dahan-dahang bumubukas ang pinto, at nang maabot ng pagbubukas ang isang talampakan ng lapad, hindi na makapaghintay ang 7 mink. Mabilis silang nagsipasok sa loob. Hindi rin makapaghintay si Hansen, kaya nagsiksikan siya sa puwang. At sa loob, talagang ikinagulat ni Hansen ang palasyo. Agad na napansin ni Hansen kung gaano kaelegante ang lugar na iyon mula sa labas. Pinaniniwalaan niya na ito ay isang uri ng sinaunang labi, ngunit ngayon na tinitingnan niya ang loob, ang palasyo ay kumikinang ng mga ilaw. Mukhang napaka-scientific. Iba ito sa inaasahan niya. Tumakbo ang 7 mink sa loob ng palasyo habang sumusunod si Hansen. Maraming kakaibang kagamitan at mga gizmo, at parang pumapasok siya sa mga research quarters ng ilang alien base. Nakita ni Hansen na may malaking trono sa loob ng palasyo, bagaman may isang 10 metrong makina na nakaupo dito, nakakagulat. Mukhang isang lumang modelo ng Alliance Warframe. Napakamatanda na nito at parang medieval knight. Nakasuot ito ng mabibigat na baluti at lahat. Sa masusing pagsisiyasat, napagtanto ni Hansen na ang knight ay walang anumang mga electrical device na nakakabit dito. Ito ay gawa sa kanyang ipinapalagay na pulang tanso. Nakaupo ito sa trono, at hindi nagbigay ng anumang indikasyon na nagtataglay ng isang puwersa ng buhay. Kahit na gayon, nagbigay ito ng nakakatakot na pakiramdam na maaari itong tumayo at makipaglaban anumang oras na gusto nito. Tumakbo ang 7 maliliit na mink sa ilalim ng mga paa nito, pagkatapos ay umakyat sila sa katawan ng tanso nito hanggang sa maabot nila ang puso. Tumulak at sumigaw sila. Walang nakakaalam kung ano ang ginagawa nila. Boom! Sa gitna ng pagkalito at pagkamangha ni Hansen, talagang tumayo ang knight mula sa trono. Tumayo ito nang may pagkatalon at niyanig ang mga mink mula sa katawan nito. Sa walang laman ng mga mata ng knight, isang pulang liwanag ang nagsimulang lumiwanag.
Ang liwanag ay parang isang uri ng babala. Malapit sa puso ng Knight, ang pulang liwanag ay lumakas. Nagpaputok ito ng pulang liwanag patungo sa mga pulang mink, at nawala silang lahat. At pagkatapos, nakita ni Hansen na nagsimulang gumalaw ang Knight. Mabilis itong lumapit sa kanya. Ang katawan nito na gawa sa pulang tanso ay nagbigay ng pakiramdam ng takot. At ilang sandali lang, nasa tabi na ni Hansen. Inilahad nito ang malaking kamay nito at sinubukang buhatin si Hansen. Kumunat ang noo ni Hansen, kaya mabilis siyang umatras at umiwas sa pagkakahawak ng kamay. Ngunit ang nakabaluti na Knight ay yumuko ang mga binti nito at naglabas ng isang kakilakilabot na kapangyarihan. Bigla itong bumilis at tumakbo sa harap ni Hansen. Nagulat si Hansen. Ginamit niya ang godlight ng Jad Esken upang suntukin ang kamay ng Knight. Isang tunog ng metal ang narinig kasunod ng banggaan, ngunit hindi nasaktan ang Knight. Gayunpaman, ang kamay ni Hansen ay nanlungo. Tinawag ni Hansen ang kanyang mga sapatos ng kuneho at umiwas sa kamay ng Knight na papalapit muli sa kanya. Naisip niya na hindi siya mahabol ng nakabaluti na Knight. Ngunit tumaas muli ang bilis ng Knight at talagang ipinakita nitong mas mabilis ito kaysa sa mga sapatos ng kuneho. Nahabol nito si Hansen ng napakabilis at hindi nakaiwas si Hansen. Kinuha lang nito ang katawan ni Hansen na parang isang manika. Nagulat si Hansen, ngunit noon niya napagtanto na ang kamay ng Knight ay hindi naglalabas ng puwersa. Inilagay nito si Hansen sa palad nito at hindi siya nasaktan. Ang kamay ng Knight ay lumipat malapit sa puso nito. Doon kung saan nasipsip ang maliliit na mink. Ginaya ni Hansen ang kapangyarihan ng maliliit na mink at pagkatapos ay inilagay ang kanyang kamay sa puso ng Knight. Mabilis na nagliwanag muli ang puso ng Knight. Ang liwanag ay sumikat kay Hansen na hinatak siya papasok. Kabanata 1925. Nararamdaman ni Hansen na parang dinadala ang kanyang katawan sa pulang usok. Parang lumulubog siya. Nang huminto ang kanyang katawan, nakita niya ang 7 mink na nakabalot sa parehong ulap ng pulang usok, katabi niya. Pagkatapos ay binalot din siya ng pulang usok. Habang nakakabit ang usok sa kanya, isang kakaibang mensahe ang tumago sa kanyang utak. Natuklasan ni Hansen na nababasa niya ang mga iniisip ng maliliit na mink, pangunahin dahil napakaliit at simple nila. Madaling maunawaan ang kanilang mga emosyon dahil sa kanilang pagiging simple, hindi tulad ng mga tao na may komplikadong iba't ibang damdamin. Ito ay isang bagay na hindi niya maipaliwanag sa mga salita. Ang mas kakaiba ay nang mapansin ni Hansen na sinusubukan siyang kausapin ng nakabaluti na Knight. Nagsasalita ito tungkol sa kung paano makukuha ang kontrol dito. Ang Knight na iyon ay tinawag na hari ng pulang usok. Nabasa ni Hansen ang paglalarawan nito at nalaman na ito ay parang isang makina ng panahong digmaan tulad ng mga ginamit niya sa alyansa. Ngunit ang hari ng pulang usok ay hindi gawa sa mga circuit at kuryente, ito ay talagang binubuo ng xenogeneic material at kaunti pang iba. Hindi rin niya kailangan ng mga button upang kontrolin ito. Ang kailangan lang niyang gawin ay gamitin ang kanyang isip bilang karagdagan sa kapangyarihan ng pulang usok. Hindi nangangailangan ng masyadong kapangyarihan ng pulang usok para makontrol ng isang Viscount ang makina. Ang hari ng pulang usok ay bumubuo rin ng sarili nitong kapangyarihan. Ito ay ginawa mula sa isang malaking dami ng xenogeneic materials at nagtataglay ng hindi kapani-paniwalang lakas. Ngunit sa tuwing ginagamit ito, ang ilan sa enerhiya sa loob nito ay maubos. Kaya, kailangan itong lagyan ng mas maraming xenogeneic materials upang mapunan ang enerhiya nito. Naramdaman ni Hansen na halos naubos na ang karamihan sa enerhiya nito, at mayroon lamang itong 9% ng natitirang enerhiya. Gayunpaman, hindi niya maintindihan kung paano ito gumagana. Napakasaya ng 7 mink. Ang kanilang mga iniisip ay makakapagkontrol din sa hari ng pulang usok. Bumalik ang hari ng pulang usok sa trono at umupo sa dating pwesto nito. Naisip ni Hansen na nagpapahinga lang ang mga mink, ngunit nagsimula ng gumana ang mga kagamitan sa palasyo. Sa isang pag-ikot, nagsimulang lumiwanag ang mga ilaw ng mga kagamitan. Kahit na ang trono mismo ay nagsimulang lumiwanag. At pagkatapos ay nagsimulang umikot ang dimensyon malapit sa trono. Bago pa mag-reach si Hansen, nakita niyang nagsimulang umikot ang espasyo ng lugar. Ipinadala ang hari ng pulang usok at lumitaw ito malapit sa isang teleporter sa isang planeta. Masayang iginuaid ng maliliit na mink ang hari ng pulang usok palabas ng teleporter na iyon at ang nakita ni Hansen ay nagulat sa kanya. Ang mga makina na parang hari ng pulang usok ay nasa lahat ng dako. Ang bawat isa ay may iba't ibang hugis at laki. May mga parang hayop o insekto, at mayroon ding ilang parang mga hayop sa sakahan. Ang mga gusali ay gawa rin sa katulad na materyal. Mukhang isang mechanical planet na diretso mula sa isang sci-fi movie.
Nakakita na si Hansen ng lahat ng uri ng iba't ibang xenogeneic materials. Alam niya na sa loob ng mga ito, dapat mayroong isang bagay na katulad ng maliliit na mink na kumokontrol sa kanila. Mayroon bang ibang mga mink sa loob ng mga makina na ito? Isang buong lahi ba sila? Nagulat si Hansen sa mismong pag-iisip. Ngunit nang lumabas ang hari ng pulang usok mula sa teleporter, nagsimulang magingay ang mga alarma. Pagkatapos, isang wika ang umalangaw-ngaw, isa na hindi maintindihan ni Hansen. Sa sandaling iyon, lahat ng xenogeneic material machines ay lumingon upang tingnan ang hari ng pulang usok. Naisip ni Hansen na medyo nagkamali ang mga bagay. Sa susunod na segundo, maraming xenogeneic machines ang papalapit kay Hansen. Dagdag pa rito, nakatutok sila sa hari ng pulang usok. Ang kanilang mga armas ay parang laser, at nagsimula silang magpaputok sa hari ng pulang usok. Nakita ni Hansen na ang karamihan sa mga laser ay may lakas ng klase ng Viscount, ngunit may ilang mga klase ng Earl. Boom! Matapos magsimula ang kaguluhan, ipinadala ang hari ng pulang usok na lumilipad sa isang gusali na may pagbagsak. Naramdaman ni Hansen ang bawat paggalaw, ngunit hindi nakaranas ng anumang pinsala ang hari ng pulang usok. Gamulong-gulong ang maliliit na mink sa usok. Mukhang medyo naiinis sila. At pagkatapos, nakita ni Hansen na ang mga kasukasuan ng baluti ay nagsimulang lumiwanag ng pula. Kinokontrol ng mga mink ang mga kamao ng hari ng pulang usok na ngayon ay nagliliyab ng apoy. Tumakbo ito pasulong at sinuntok ang isang kalaban. Boom! Isang malaking sinag ng liwanag ang lumabas mula sa kamao. Winasak nito ang mga kalye, gusali, at xenogeneic machine sa paligid. Lahat ay nasira o natunaw sa ilalim ng puwersa. Isang gusali na ilang daang metro ang taas ay na-vaporized, at isang 10 metrong malalim na bunganga lang ang natira. Gayunpaman, patuloy na lumalawak ang landas ng pagkawasak na parang katapusan ng mundo. Parang mawawasak ang lahat doon. Gayunpaman, ang pulang usok ay parang hindi nakakabit sa ibabaw ng planeta. Umabot ito sa atmosfera na parang pupunta ito sa kalawakan. She*T. Ang lakas nun. Natigilan si Hansen. Ang suntok na iyon ay katumbas ng isang elite ng klase ng hari. Nakakatakot. Matapos ang unang pagkabigla, patuloy na dumating ang isang sunod-sunod na sorpresa. Napakasigla ng hari ng pulang usok at dagdag pa rito, makontrol ito ni Hansen. Nangangahulugan iyon na maaari ring maging ganoon kalakas si Hansen at wala siyang dapat katakutin. Kung dumating muli si Night River King upang pukawin siya, masusuntok siya ni Hansen sa kalangitan kahit na isang F***King siya. Ngunit ang pangarap ni Hansen ay mabilis na huminto. Maraming impormasyon ang ibinigay sa kanya ng pulang usok, ngunit isa sa mga alerto ang nagbabala sa kanya na napakababa na ng mga reserbang enerhiya. Mas mababa na ito sa 1% ngayon, sa 0.75%. F***, isang suntok lang ang kumuha ng 9% ng enerhiya nito. Nagulat si Hansen. Hindi na siya nag-atubili ngayon. Hinatak niya ang 7 maliliit na mink palapit upang maiwasan silang magpilot pa ng hari ng pulang usok. Nagpasya si Hansen na kontrolin ito at dinala niya ito pabalik sa teleporter. Umiikot muli ang dimensyon at nawala sila mula sa lugar. Nang mawala ang vortex at maibalik sila sa normal na espasyo, natagpuan nila ang kanilang mga sarili pabalik sa loob ng palasyo ng pulang tanso. Lubos na nakahinga ng maluwag si Hansen. Gayunpaman, mukhang medyo galit ang 7 maliliit na mink. Mabilis na inis ka ni Hansen ang kanilang mga isip, at naunawaan niya kung bakit sila galit na galit. Masayang pumasok sila doon dahil, mula sa naunawaan ni Hansen, gusto nilang umuwi. Ngunit sa sandaling mag-teleport sila, tinrato silang mga kaaway. Iyon ang pinagmulan ng kanilang pagkabigo. Ngunit pagkatapos ay naisip ni Hansen ang suntok. Naisip ni Hansen na ang mga nilalang sa planetang iyon ay maaaring may karapatan na magalit na parang sila. Hinawakan ni Hansen ang 7 maliliit na mink, sakaling magpasya silang ibalik ang hari ng pulang usok. Halos walang enerhiya ang hari ng pulang usok, kaya hindi sigurado si Hansen kung makakabalik ito mula sa isa pang biyahe sa pamamagitan ng teleporter. Inilabas ni Hansen ang lahat ng ito mula sa pulang usok na orb upang mapanood niya sila. Pumunta siya sa internet upang malaman ang lahat ng kaya niyang malaman tungkol sa pulang usok na orb, hari ng pulang usok, at ang maliliit na mink. Kabanata 1926, sa kabutihang palad dahil siya ay estudyante ng isang kalahating Diyos, si Hansen ay may antas ng awtoridad sa buong Narrow Moon. Nagbigay ito sa kanya ng akses sa impormasyon na hindi pinapayagan ng mga ordinaryong rebates na malaman.
Hindi natagpuan ni Hansen ang anumang impormasyon tungkol sa pinagmulan ng pulang usok na orb, ngunit natutunan niya ang tungkol sa mga pulang usok na mink at sa hari ng pulang usok. Sa Geno Universe, mayroong isang lahi na tinatawag na Mecha. Sa katotohanan, ito ay hindi isang nakapirming lahi, kundi isang titulo na kinabibilangan ng maraming subspecies at iba't ibang linya ng dugo. Dahil sa kanilang matinding pagkakaiba-iba, hindi maituturing ang Mecha na isang mas mataas na lahi tulad ng mga Feather. Kahit na ang kanilang lakas ay lumampas sa ilan sa mga mas mataas na lahi. Kahit na ang isa sa mga mecha ay nagawang mag-ilaw ng isang Geno Lantern, hindi ito sapat upang maituturing na ang lahat ng mecha ay isang mas mataas na lahi, mayroong masyadong maraming pagkakaiba sa dugo sa pagitan nilang lahat. Ang xenogeneic space ng mecha ay kinabibilangan ng lahat mula sa mga baboy hanggang sa mga ahas. Marami pang ibang uri ng nilalang na itinuturing na mecha na mahirap subaybayan ang lahat. Ngunit may isang nag-uugnay na thread, at iyon ay isang talento na ibinabahagi ng lahat ng mecha. Maaari nilang ubusin ang mga xenogeneic genes at lumikha ng bagong materyal sa loob ng kanilang sariling mga katawan. Ginagamit ng mecha ang mga materyales na ito upang lumikha ng mga xenogeneic battle bodies, mga nilikhang katulad ng hari ng pulang usok. Ngunit para magamit, ang mga xenogeneic battle bodies ay nangangailangan ng kapangyarihan na pag-aari lamang ng mecha. Kaya, kung hindi ka isa sa mecha at mayroon kang xenogeneic battle body, hindi mo ito magagawang patakbuhin. Walang duda, ang mga maliliit na mink na iyon ay kabilang sa mecha. May kaugnayan sila sa isang paraan, kahit papaano. Ngunit kung ganoon, bakit sila ipinanganak dito? At bakit narito ang hari ng pulang usok? Ang mecha ay nangangailangan ng maraming xenogeneic genes upang lumikha ng mga xenogeneic battle bodies, at ang pulang usok na bukal ay may maraming tubig ng bukal. Nangangahulugan iyon na maraming xenogeneics ang namatay dito. Ang dalawang ito ay dapat na may kaugnayan sa isang paraan, naisip ni Hansen. Ngunit ito lang ang kanyang conjecture. Hindi siya makagawa ng karagdagang mga hula dahil ang impormasyong natuklasan niya ay hindi partikular na nagsasalita tungkol sa mga pulang usok na mink at sa hari ng pulang usok. Sinubukan ni Hansen na gumamit ng xenogeneic gene ingredients upang punan ang enerhiya ng hari ng pulang usok, ngunit agad niyang napagtanto na hindi ito gumagana. Ito ay dahil ang mga xenogeneic genes ay kailangang kainin ng mga pulang usok na mink na pagkatapos ay maglalabas ng enerhiya na kanilang nakuha. Iyon ang proseso ng pagtop up para sa hari ng pulang usok. Gayunpaman, masyadong maliit ang mga pulang usok na mink ngayon kaya hindi sila makakain ng marami. At mabagal din silang bumuo ng enerhiya. Pinakain niya sila ng maraming Baron xenogeneic genes hanggat kaya nila. Ngunit sa paggawa nito, nakagawa lamang sila ng 0.01% ng kinakailangang enerhiya bawat araw. At iyon ay kasama ang lahat ng 7 sa kanila na nagtutulungan. Alam lang ng Diyos kung gaano katagal bago mapuno ang mga baterya. Natuklasan ni Hansen na ang planeta ng hari ng pulang usok, ang pinuntahan nila, ay kabilang sa xenogeneic space ng mecha. Ang pagdating ng hari ng pulang usok ay isang malaking kaganapan para sa mecha, at marami na ang balita tungkol dito. Masaya si Hansen na nagawa niyang makalabas doon ng mabilis. Kung nahanap siya ng mga Mecha King class, hindi niya alam kung makakaligtas siya. Tahimik ang planet eclipse sa loob ng ilang sandali. Pagkaraan ng ilang araw, nagpadala si Black Steel ng mensahe na nag-aanyaya sa kanya sa planet Black Moon upang obserbahan ang isang seremonya. Ang seremonya ay tungkol sa paggawa ng isang kutsilyo. Ang kutsilyo ay ginawa na, kaya ito ay higit na isang opening ceremony para sa armas. Hindi mag-aanyaya ang pamilyang Black ng iba kung ito ay isang ordinaryong kutsilyo, ngunit iba ito. Gumugol si Black Moon King ng 100 taon upang gumawa ng isang King class na kutsilyo. At iyon ang dahilan kung bakit nais niyang mag-ayos ng isang seremonya na maaaring dumalo ang iba. Hindi lahat ay kwalipikado upang manood, alinman. Karamihan sa mga imbitasyon ay ipinadala sa mga King class elites. Ang ilang mas mababang antas ng mga subordinate ay maaaring sumunod sa kanilang mga hari, ngunit hindi sila pinapayagang naroon kapag nagaganap ang seremonya. Walang ibang discounts tulad ni Hansen ang nakatanggap ng direktang imbitasyon, at 3 o 4 na dukes lang ang nakatanggap ng direktang imbitasyon. Sila ay mga kaibigan ni Black Moon King. Kahit na hindi gaanong interesado si Hansen na dumalo sa isang seremonya, sinabi sa kanya ni Yisha na si Black Moon King ay nagsisikap na isama siya. Palaging nagsasalita ng positibo si Black Moon King tungkol kay Hansen, kaya wala siyang pag-aalinlangan sa pagsang-ayon sa imbitasyon at pagpunta. Sa araw ng seremonya, tumawag si Black Moon King ng isang spacecraft upang kunin si Hansen.
Nakatanggap din si Isha ng imbitasyon, ngunit hindi siya pupunta, kaya kailangan ni Hansen na pumunta ng mag-isa. Nang makarating siya sa Planet Blackmoon, inanyayahan siya ni Black Steel na sumama sa kanya sa panunood ng seremonya. Napagtanto ni Hansen na nakaupo siya sa parehong lugar kung saan dapat umupo si Isha. Nangangahulugan din iyon na nakaupo siya sa tabi ni Moon Wilking at ng ilan sa ibang mga hari. Sina Rebecca at Ching Li ay maaari lamang tumayo sa isang lugar sa likuran dahil hindi sila pinarangalan ng mga upuan. Hindi gaanong nag-aalala si Hansen tungkol sa sitwasyon, bagaman nakakita na siya ng napakarami sa kanyang buhay, kaya ang mga bagay na tulad ng social awkwardness ay hindi na siya nababahala. Kumilos lang siyang cool habang umiinom ng tsaa. Hindi siya kinabahan sa lapit ni Moon Wilking at ng iba pa. Ngunit seryoso ang mga hari sa mga antas. Para sa kanila, si Hansen ay isang maliit na isda, kaya hindi na kailangang makipag-usap sa kanya. Nangangahulugan iyon na walang nakikipag-usap kay Hansen. Pagkaraan ng kalahating oras, walang nakakita kay Blackmoon King o sa king class na armas na dapat niyang ipakita. Habang nagtataka si Hansen kung kailan magsisimula ang kaganapan, lumitaw si Blackmoon King sa tuktok ng isang bundok na bato. Nagulat si Hansen, at naisip niya, akala ko seremonya ito. Ano ang ginagawa niya sa isang bundok? Ngumiti si Moon Wilking at sinabi, ang mabatong bundok na iyon ay isang whetstone. Ito ay isang xenogeneic gene mula sa isang king class na Rocky Giant. Matagal na ang nakalipas, isang hari ng pamilyang Black ang pumatay dito. At mula noon, ginamit nila ito bilang isang whetstone. Kapag ang isang king class na armas ay ginawa, ipinakikita ito dito. Ito ang ikatlong pagkakataon na nakita ko ito. Ganoon ba kahirap gumawa ng mga king class na armas? Nagulat si Hansen. Ang pamilyang Black ay may mahabang kasaysayan, ngunit pagkatapos ng lahat ng panahong iyon, tatlo lang ang nagawa nilang gawin. Ngumiti si Moon Wilking. Hindi naman talaga. Ang pamilyang Black ay gumawa ng higit sa 3 king class na armas, ngunit ang mga iyon ay karamihan ay ginawa mula sa mga nilalang. Hindi nila ito ipinagmamalaki. Ang mga king class na armas lamang na ginawa ng buo ng mga kamay ng pamilyang Black ang magkakaroon ng seremonya. Pagkaraan ng ilang sandali, sinabi ni Moon Wilking, ang seremonyang ito ay espesyal. Seryoso na seryoso si Blackmoon King dito. Ang armas ay pinangalanan ayon sa Narrow Moon. Interesado si Hansen dito. Nagtaka siya kung anong uri ng kutsilyo ang bibigyan ng titulong Narrow Moon. Ang Narrow Moon ay kasing laki ng mga rebates mismo. Ang talom ay dapat na espesyal upang pangalanan ito. Kabanata 1927. Nakatayo si Blackmoon King ng tahimik sa tuktok ng bundok. Inilabas niya ang isang kutsilyo. Inaasahan ni Hansen na ang isang king class na kutsilyo ay maglalabas ng liwanag, ngunit ang kutsilyo sa kanyang mga kamay ay hindi. Ito ay isang kutsilyo na makitid tulad ng isang crescent moon, ngunit ito ay itim, at hindi ito nagre-reflect ng kahit isang patak ng liwanag. Ito ay kasing dilim ng gabi. Tiningnan ni Hansen ang kutsilyo at tinansya na ito ay mga 3 talampakan lamang ang haba. Nagtataka siya kung bakit ito kailangang ipagpag at talasan sa isang napakalaking whetstone. Hindi pa nagdagdag ng mga finishing touches si Blackmoon King, kaya inilagay niya ang kanyang kamay sa bundok. Pagkatapos, ang dilaw na bundok ay naglabas ng mga alon ng tubig. Ang mga alon ay umakyat mula sa ilalim ng bundok at umakyat patungo sa tuktok patungo sa rurok. Nagsama-sama ang mga ito sa itaas ng rurok, sa ibabaw ng isang bato roon. Ang batong iyon ay may malalim na uka, at nang umabot ang mga alon ng tubig dito, bumuhos ang mga ito sa loob nito. Nakatayo si Blackmoon King sa harap ng batong may tubig. Hawak niya ang 2 kutsilyo at mukhang napakaseryoso. Parang hindi siya humahawak ng 2 kutsilyo, kundi 2 itong sakripisyo. Ipinatong ni Blackmoon King ang itim na talam sa bato. Ang kutsilyo ay nakatayo ng 15 degrees mula sa bato, at sa anggulong iyon, sinimulan niyang ipagpag ito. Nang nasa alyansa si Hansen, naging interesado siya sa blacksmithing. Gayunpaman, hindi siya interesado sa paggawa ng mga kutsilyo. Ang mga produkto ng Z-Steel ay kailangang ipino upang maging matalim, kahit na ang mga Beast Soul weapons ay hindi nangangailangan ng ganoong bagay. Ngunit ang paggawa ng kutsilyo at pag-refine nito sa Geno Universe ay iba. Ang isang armas na nilikha mula sa mga xenogeneic materials ay kayang ayusin ang sarili nito. Iyon ay, kung hindi ito masyadong nasira. Ngunit sa kabuuan, hindi kinakailangan ang maintenance at refinement. Sila ay nag-aalaga sa kanilang sarili. Ito ang unang pagkakataon na nakita ni Hansen ang isang xenogeneic weapon na ginagawa. Habang nagtataka siya kung ano ang layunin ng pag-refine, isang liwanag ang sumiklab sa pagitan ng kutsilyo at ng whetstone.
Ang liwanag na iyon ay kasing init ng pagsikat ng araw. Kapag tiningnan mo ng mabuti, ang itim na talim ay may mga bakas ng ngipin. Patuloy na pinipino ni Black Moon King ang kutsilyo, ang kanyang mga galaw ay mabagal at maingat. Ang pag-ipagpag ay parang pag-ungol ng isang bagong silang na sanggol. Nagtataka si Hansen. Ito ay tiyak na hindi kasing simple ng pag-refine ng isang Z-Steel blade, kaya natuwa si Hansen na nandito siya upang masaksihan ang kaganapang ito. Ang lahat ay nakatutok habang patuloy na pinipino ni Black Moon King ang kutsilyo. Walang nagsalita dahil nag-aalala silang baka makagambala sa kanyang konsentrasyon. Sa ikatlong pag-ipagpag sa whetstone, ang itim na kutsilyo ay nagsimulang magbigay ng kakaibang liwanag. Mukha itong jagmo na sumisikat. Ang mainit at malinaw na liwanag ay bumababa at nagbigay ito ng panginginig sa mga nanunood. Lahat ay nakaramdam na para silang hubot-hubad sa ilalim ng liwanag na iyon at naisip nilang nawala ang lahat ng kanilang buhok. Pagkatapos ng ikaapat na pag-ipagpag, isang bagong pangngipin ang lumitaw sa kutsilyong parang buwan. Sa bawat pag-ipagpag ni Black Moon King sa kutsilyo sa whetstone, isang buwan ng ngipin ang tumataas. Maliit ang mga ito sa simula, ngunit unti-unting bumubuo ang isang buong buwan. Pagkatapos, isang sirang buwan. At sa huli, ito ay nawala. Ang buwan sa itaas ng bundok ay patuloy na nagbabago. Maraming malamig na liwanag ng buwan ang bumababa. Para itong nakikipag-ugnayan sa narrow moon at ang liwanag ng buwan. Mahirap makita kapag ang buwan at mga anino ay nagsanib. Para bang ang buong mundo ay ang kutsilyo at ang buwan lamang ang natira. Nagbigay ito sa mga tao ng pakiramdam na parang sila ay nalulunod. Ang tunog ng pag-ipagpag ay umuulit sa mga tainga ng mga manunood. Sa bawat pagdikit ng kutsilyo sa bato, may liwanag ng buwan na bumababa mula sa langit upang bigyang liwanag ang kutsilyo. Mula sa dilim patungo sa liwanag, mula sa liwanag patungo sa dilim. Ang kakaibang tanawin ay nagsimulang mag-fade at ang kutsilyo ay naging matalim. Wala nang nakikitang knife light. Ito ay itim, tulad ng ganap na kadiliman. Sa oras na ito, hinailan ni Black Moon King ang kutsilyo mula sa whetstone. Mukhang natapos na ito. Ang mga alon ng tubig sa bundok ay lumiit at lumiit hanggang sa nawala. Ang bundok ay bumalik sa kanyang dilaw na kulay. Nagtataka si Hansen tungkol dito, at naisip, natapos na ba niyang ipagpag ito? Habang nag-iisip si Hansen, nagsimula si Black Moon King na bumaba mula sa bundok na may hawak na kutsilyo. Naglakad siya sa harap ng mga pavilion kung saan nanunood si Hansen. Naramdaman ni Hansen ang pag-aalala na tumataas mula sa mga hari sa paligid niya. Maaaring may kaunting kasiyahan, alinman sa paraan, tila kakaiba ang lahat. Moonwheel, maaari mo bang buksan ang espiritu ng kutsilyong ito? Tanong ni Black Moon King habang hawak ang kutsilyo gamit ang parehong kamay at yumuko ng same time kay Moonwheel King. Tumayo si Moonwheel King at sinabi, kung maaari kong buksan ang espiritu ng kutsilyong ito, ituturing kong isang ganap na karangalan. Pagkatapos nito, umalis si Moonwheel King sa pavilion at naglakad kasama si Black Moon King. Maingat niyang tinanggap ang kutsilyo mula sa kanya. Si Rebecca at Dulish ay nanunood sa kanilang ama na pupunta upang buksan ang espiritu ng talim ng Narrow Moon. Mukhang sabik sila, habang ang ibang mga hari ay mukhang nadismaya. Ibinigay ni Black Moon King ang kutsilyo kay Moonwheel King. Sa labis na kaseryosohan, sinabi niya, mangyaring gamitin ang iyong mga kapangyarihan ng Moonwheel upang buksan ito. Lahat ay nagulat, at si Hansen ay walang ideya sa nangyayari, kaya't nakatutok lamang siya. Tumanggaw si Moonwheel King at kinuha ang talam sa kanyang mga kamay. Ang kanyang katawan ay nagsimulang magliwanag ng liwanag ng buwan. Bumalik si Black Moon King sa pavilion. Tiningnan ni Hansen si Moonwheel King. Narinig niya na si Moonwheel King ay kasing lakas ni Isha, ngunit wala siyang gaanong kaalaman tungkol sa kanya. At nang makipag-usap si Hansen sa kanya, hindi siya mukhang kahanga-hanga. Parang siya ay isang karaniwang lalaking nasa gitnang edad. Ngunit ngayon, hawak niya ang prestihiyosong kutsilyo na may tungkulin na ilabas ang kapangyarihan ng kutsilyo. Siya ay nalulumbay sa kagandahan ng nagniningning na liwanag ng buwan. Para siyang isang anghel na bagong bumaba mula sa langit at walang kahit isang patak ng alikabok ang makakayang humipo sa kanya. Ang liwanag ng buwan ay lumutang papasok sa itim na armas. Mabilis na umilo ito. Hindi ito talagang nagniningning, kundi liwanag ng buwan lamang. Walang senyales ng apoy, ngunit ito ay naramdaman na banayad. Ito ay tahimik at mainit. Beats! Nagsimula ang bawat kutsilyo na yumangay. Lahat sila ay nais na tumalon mula sa kanilang mga scabbard. Tiningnan ni Hansen ang ghost teeth knife. Wala itong ingay, ngunit mukhang nagagalit. Hindi ito tila nagustuhan ang kanyang kapareha.
Nagsimula ang liwanag ng buwan na lumamig, at lahat ng kutsilyo sa Narrow Moon ay umiyak. Para bang talagang tinatanggap nila ang pagsilang ng isang bagong hari. Ngunit ang pinakamalaking punto ng interes ni Hansen ay hindi nakasalalay sa King-class weapon. Ito ay tungkol sa kapangyarihan na ipinasok ni Moonwheel King dito. Ang kapangyarihan ni Moonwheel King ay dalisay, hindi katulad ng kay Yisha. Ang kapangyarihan ni Moonwheel King ay malambot. Hindi ito nakaka-intimidate, at madali itong baliwalain. Ngunit hindi naglakas ng loob si Hansen na maliitin ang kapangyarihang iyon. Sa katunayan, naramdaman niyang mas alerto siya kaysa dati. Ngunit ang dahilan kung bakit nakatuon si Hansen sa kapangyarihan ni Moonwheel ay hindi dahil siya ay malakas, ito ay dahil ang kapangyarihang iyon ay nagpapaalala sa kanya ng Moon, ang Geno Art na ibinigay sa kanya ni Yisha. Kabanata 1928. Ang Moon ay isang mas malambot na Geno Art. Upang lumikha ng liwanag, hindi mo magagamit ang dalisay na kapangyarihan. Nang ibigay ni Yisha kay Hansen ang Moon, hindi niya ipinakita kung paano ito gagawin. Naniniwala si Hansen na ito ay dahil hindi rin siya bihasa sa Moon, at kahit na alam niya kung paano ito gawin, hindi niya ito magagawa ng mahusay. Iyon ay dahil ang kapangyarihan ni Yisha ay masyadong brutal. Kulang ito sa mas malambot na kagalingan na kinakailangan. Ang isang Geno Art tulad ng Moon ay nangangailangan ng mas malumanay na paghawak, at dahil dito, hindi ito matutunan ni Yisha. Nagtaka si Hansen kung bakit gusto niyang matutunan niya ito. Hindi niya ipinakita sa kanya ang kanyang malumanay na kapangyarihan, at hindi rin nag-aling si Yisha dito. Ngunit kahit na gayon, ibinigay niya sa kanya ang Moon upang matutunan. Pagkatapos ng maraming pag-iisip, naunawaan ni Hansen ang dahilan. Si Yisha ay nagdududa pa rin sa kanya. Hindi ito nawala matapos ipakita ni Hansen ang kanyang mga talento sa labanan para sa Red Mist Valley. Ang Moon ay maaaring isa pang pagsubok para sa kanya. Sinubukan ni Hansen na isipin ang mga bagay mula sa pananaw niya, at sa paggawa nito, hindi masyadong mahirap maunawaan. Kung nagawa niyang mahusay sa teeth knife, ngunit hindi sapat sa isa pang bagong Geno Art, mayroong maraming espasyo para sa hinala. Siyempre, hindi maikikaila ni Hansen na ito ang tunay na linya ng pag-iisip ni Yisha. Ngunit kahit na gayon, patuloy siyang nagsanay gamit ang Moon upang maiwasan ang paglalantad. Ngayon, nakikita ang kapangyarihan ni Moonwheel King ay nagbigay kay Hansen ng mas malalim na pag-unawa sa mga malumanay na kapangyarihan. Gayunpaman, hindi niya direktang naramdaman ang kapangyarihan na ginagamit ni Moonwheel King. Kung nagawa niya, mas marami siyang matututunan. Boom! Habang iniisip ni Hansen ang lahat ng ito, bigla siyang nakakita ng isang buwan na lumitaw sa langit. Ang liwanag ng buwan ay nagtipon sa sandata na hawak ni Moonwheel King. Humakbang pataas si Moonwheel King patungo sa langit. Ang kurbo ay parang isang tunay na buwan na naghihiwa sa hangin. At ang buwan ay lumitaw doon sa langit, hindi gumagalaw. Lahat ng kutsilyo ay tumalon palabas ng kanilang mga kaluban, hindi na makontrol ang kanilang mga sarili. Talagang nakakatulong ito. Ibinalik ni Moonwheel King ang kanyang liwanag at ibinigay ang Narrow Moon Knife kay Black Moon King. Masaya si Black Moon King. Tinanggap niya ang kutsilyo at sinabi, "Salamat sa iyong tulong. Kung wala ang tulong ng iyong Moonwheel power sa pagbubukas ng espiritu ng talam, hindi ito magiging perpekto." Tinitingnan ni Hansen ang knife light na nakasabit sa langit na parang buwan. Sa halip na mawala sa paglipas ng panahon, nanatili lang ito kung nasaan ito, nakalutang na parang isang tunay na buwan. Napakasigla. Ang knife light ay hindi pa rin nawawala. Kung hindi ito tanggalin ni Moonwheel King, hindi ko alam kung gaano katagal ito magtatagal. Mananatili ba ito doon magpakailanman? Naisip ni Hansen sa kanyang sarili. Ang isang malumanay na kapangyarihan tulad nito ay nagulat sa kanya. Ang mga kapangyarihan ng teeth knife ay nakakabasag ng mga bagay, ngunit iyon ay isang halimbawa ng hilaw na lakas. Ginagamit nito ang mga kalaban nito sa pamamagitan ng malupit na puwersa. Ngunit ang knife light ni Moonwheel King ay hindi ganoon. Ang kapangyarihan ay nagtipon, at hindi ito maapektuhan ng panlabas na puwersa. Hindi ito nawala, at nakakatakot isipin. Sa isang labanan, kung ang isang pag-atake ay hindi tumama sa target nito, ang kapangyarihan ay mamamatay. Ngunit ang knife light ni Moonwheel King ay hindi nawala. Nanatili ito kung nasaan ito, parang isang time bomb. Kung makontrol pa rin ito ni Moonwheel King, mas nakakatakot pa ito. Katulad ito ng saving money ni Hansen, ngunit walang limitasyon sa oras. Anuman, naisip ni Hansen na ito ay makabuluhan. Gusto niyang maglaan ng oras upang pag-aralan ng mas detalyado ang knife light ni Moonwheel King. Ngunit sayang, hindi niya magagawa iyon. Nasa langit pa rin ang knife light, oo, ngunit wala siyang sasakyan upang makalapit dito.
Patuloy pa rin siyang tumitingin at tumitig sa knife light, at habang ginagawa niya iyon, ibinigay ni Black Moon King ang kutsilyo kay Flower King upang suriin ito ng mga hari. Masaya si Hansen tungkol dito. Kung makita niya ito ng malapitan, maaari niyang pag-aralan ito. At kung gagawin niya iyon, maaaring matuto siya ng isa o dalawang bagay. Ang Narrow Moon Knife ay may malambot na moon power dito. Malamang dahil natapos ito sa pamamagitan ng mga kapangyarihan ng Moon Wheel. Ang resulta ay ang kapangyarihan na hawak ng Talem ay malamang nakatulad ng kapangyarihan na taglay ni Moonwheel King. Hindi niya mapag-aaralan mismo si Moonwheel King, ngunit maaaring mapag-aralan niya ang Narrow Moon Knife. Hindi ko alam kung hahayaan nila akong makita ang Narrow Moon Knife, naisip ni Hansen sa kanyang sarili. Ngayon, ilang hari lang ang tumitingin dito. Ang mas mababang antas ng mga tao ay hindi makakakuha ng higit pa sa isang sulyap. Tiyak na hindi sila pinapayagang hawakan ito tulad ng mga hari. Maraming hari rin doon. At kung hindi niya makuha ang pagkakataong hawakan ito ng sandali, hindi niya magagamit ang kanyang Dangshan Aura upang mabilis na ice-scan ito. Magtatapos siya sa paglalakad palayo ng walang natutunan. Karaniwan, hindi papayagan si Hansen na hawakan ito. Napakabata niya, at hindi siya kwalipikado. Ngunit sa araw na ito, inanyayahan siyang dumalo ng mag-isa. Sa isang paraan, naroon siya upang kumatawan kay Yisha. Kaya, may pagkakataon na papayagan siya. Nagsimulang manalangin si Hansen. Sana hayaan mo akong hawakan ito. Hindi ko alam kung magkakaroon ako ng isa pang pagkakataon para dito. Tinitingnan ito ni Flower King at ng iba pa. Ang bawat isa ay nagpuri tungkol dito. Maraming King-class weapons dito, ngunit ang isang ito lang ang tunay na kumakatawan sa atin, pinuri ni Moonwheel King ang Talem. Masaya si Black Moon King, ngumiti siya at sinabi, sa totoo lang, iniisip kong ibigay ito sa Moon God's Palace. Maaari itong gamitin bilang isang handog para sa Moon God. Nagulat ang bawat hari nang marinig ito. Sinabi ni Moonwheel King, napakabukas palad mo. Maswerte ang rebate na magkaroon ka. Pinuri siya ng lahat ng hari. Hindi nila inaasahan na handang ihandog ni Black Moon King ang isang napakasiglang kutsilyo. Siya ay napakabukas palad, at hindi ito ang gagawin ng karaniwang hari. Walang anuman. Ang kutsilyong ito ay ginawa para maging isang handog, gayon paman. Hanggang sa matagumpay kong magawa ito, itinago ko ang aking trabaho. Ayaw kong magsabi ng isang bagay ng maaga, at pagkatapos ay bigyan kayo. Nabagot si Hansen sa pakikinig sa ganitong usapan. Kung ang Narrow Moon Knife ay palaging nasa pamilyang Black Moon, maaari niya itong masuri sa pamamagitan ng pakikipagkaibigan na ibinabahagi niya kay Black Steel. Kung ito ay magiging isang handog, masama iyon. Bukod sa mga pangunahing pari, walang makakahawak dito. Pinuri ng mga hari na tumitingin sa Narrow Moon Knife ang kutsilyo ng husto. Sa kabilang banda, mukhang naghihirap si Hansen. Nang matapos ang mga hari sa pagtingin, ibinigay nila ang kutsilyo pabalik kay Black Moon King. Tumitibok ang puso ni Hansen sa kanyang dibdib. Ilang doks lang ang naroon, at hindi nakakuha si Hansen ng pagkakataong tumingin. Hindi niya alam kung magiging mabait si Black Moon King na hayaan siyang suriin ng maayos ang sandata. Kung hahayaan ni Black Moon King na makita ito ng iba pang doks, wala siyang pagkakataon. Kabanata 1929. Agad na napunta ang mga mata ni Black Moon King kay Hansen. Ngumiti siya at sinabi, si Hansen ay narito upang kumatawan kay Knife. Kailangan mong tingnan ito ng maayos, upang maipuri mo ito sa kanya at mapagsisihan niya ang pagkawala ng pagkakataong dumalo sa pagbubukas. Pagkatapos noon, ibinigay ni Black Moon King kay Hansen ang Narrow Moon Knife. Natuwa si Hansen, kaya mabilis niyang tinanggap ang kutsilyo. Binuksan niya ang kanyang Dangshan Aura upang i-scan at obserbahan ito nang mahawakan niya ito. Ang kutsilyo ay na-activate na ni Moonwheel King, at ang aktibidad nito ay buhay na buhay pa rin. Kumikinang ito sa kapangyarihan ng Moonwheel, at ang lunar power ay umuugong pa rin. Magandang kutsilyo. Magandang kutsilyo talaga ito. Sinadyang hinawakan ni Hansen ang katawan ng Talem na nagpapanggap na humanga dito. Gayunpaman, naramdaman ng mga hari doon ang kapangyarihan ni Hansen na bumabalot sa Talem. Naniniwala ang mga tao na gumagamit si Hansen ng ilang kapangyarihan upang suriin ang kutsilyo. Maingat na pinanood ng lahat si Hansen, lalo na ang mga doks. Naghihintay sila sa kanya na matapos, upang makuha nila ang kanilang sariling pagkakataon sa pagsusuri sa Talem. Tiningnan ni Rebecca at ng iba pa si Hansen nang may pagkainggit. Nakakita na sila ng mga king-class weapons dati, tulad ng mga hawak ng kanilang mga nakatatanda. Ngunit ang Narrow Moon Knife ay ibang-iba. Ito ay isang handog, ibinigay bilang karangalan sa mga rebate at large.
Bukod sa mga pinakamahalagang pari, walang makakakita nito pagkatapos itong ihandog. Ang paghawak dito ay mas malamang na hindi mangyari. Lahat ay nakatingin kay Hansen. Maingat na hawak ni Hansen ito, at paulit-ulit niyang sinasabi, magandang kutsilyo. Napakagandang kutsilyo. Paulit-ulit na sinasabi ni Hansen ang ilang pariralang iyon. Habang gusto niyang magsabi ng mas marami, hindi niya mahanap ang mga salitang sasabihin. At sa anumang ibang oras, mas magaganda ang mga papuri niya sa talam. Ngunit ngayon, nakatuon siya sa kutsilyo mismo. Ang kagandahan ng kanyang mga papuri ay napabayan dahil sa kanyang masusing pagsusuri sa kutsilyo. Maraming tao ang nanunood sa kanya, gayunpaman. Masama kung mananatili lang siya doon nang hindi nagsasalita. Kaya, nanatili si Hansen kung nasaan siya, nakatingin sa kutsilyo. Patuloy niyang inuulit kung gaano kaganda ang kutsilyo. Ang pag-uulit niya ng mga parirala ay umabot na sa 12-12. Naniniwala ang mga hari na hindi siya isang edukadong tao, kaya limitado ang kanyang bokabularyo. Nanatili na siya doon ng 10 minuto, paulit-ulit na sinasabi ang mga simpleng bagay. Nakaramdam sila ng pagkadismaya. Ang ibang mga hari ay gumugol lamang ng 1 minuto bawat isa, na sinusuri ang talim bago ibalik kay Black Moon King. Wala sa kanila ang gumugol ng higit sa 1 minuto. 2 pangungusap na lang ang sinabi ni Hansen at tumitig sa talim ng 10 minuto na ngayon. Hindi maganda ang reaksyon ng mga hari sa oras na ginugugol ni Hansen. Sa kabutihang palad, sina Rebecca at ang iba pa ay edukado sa asal. Walang gustong magsalita sa ganitong mga kalagayan. Ang mga ordinaryong noble sa ibang lugar ay sisigaw na kay Hansen ngayon. Ngunit hindi pinansin ni Hansen ang iniisip ng iba ngayon. Kaya, patuloy niyang sinabi, magandang kutsilyo. Magandang kutsilyo talaga ito, sa loob ng ilang minuto pa. Mukhang handa nang pumatay ang mga dogs, ngunit hindi pinansin ni Hansen ang kanilang mga pagmumukha. Patuloy siyang tumingin sa talam, inuulit ang kanyang mga papuri. Lumipas ang kalahating oras. Ang mga mukha ng mga hari ay namula na. Sa wakas ay sinabi ni Black Moon King, Hansen, magpahinga ka na. May gustong sabihin sa iyo si Black Steel. Alam ni Hansen na hindi na niya maaaring ipagpaliban pa ang mga bagay-bagay. Kaya, sumang-ayon siya at ibinigay ang kutsilyo pabalik kay Black Moon King. Ayaw niya itong bitawan, gayunpaman. Kailangang hilahin ito ni Black Moon King mula sa mahigpit na pagkakahawak ni Hansen. Nakaupo sa kanyang upuan, mukhang nalulumbay si Hansen. Sinusuri niya ang lahat ng natutunan niya mula sa kutsilyo. Ang kutsilyo ay may kapangyarihan ni Moon Will King at Moon Power dito. Matapos gamitin ang Dangshan Sutra, marami siyang natutunan. Hindi katakataka na hinayaan ni Black Moon King si Moon Will King na maging ang magbubukas ng kutsilyo. Ang kapangyarihan ni Moon Will King ay parang isang malumanay na buwan. Siya ang pinakaangkop para gamitin ito, naisip ni Hansen. Si Hansen ay nakarinig ng kwento ni Moon Will King. Si Moon Will King ay isa sa mga rebate na kalahating Diyos, at hindi siya nagmula sa Moon Garden. Ang kwento ay nagsasabi na si Moon Will King ay hindi talento noong bata pa siya, at nagmula siya sa isang karaniwang pamilya. Nang gumawa siya ng Geno Armor, hindi pa nga siya nakaka-evolve ng pangalawang beses. Ngunit pagkatapos, nakakuha siya ng isang kayamanan na nagpabilis sa kanyang pangalawang ebolusyon, at ginawa rin siyang isang Xenogeneic. Si Moon Will King ay isang Xenogeneic at hindi isang noble. Iyon ay isang bihirang katayuan sa mga rebate. Dahil hindi gaanong talento si Moon Will King, ang unang Geno Art na pinagsanayan niya ay Moonlight. Isa ito sa mga pinakakaraniwang Geno Arts na matututunan ng mga rebate. Ngunit ginamit ni Moon Will King ang Moonlight na may pagsasama ng kanyang sariling kapangyarihan, at naging hari siya sa paglipas ng panahon. Ngayon, siya ay isang kalahating Diyos na alamat. Para sa buong rebate society, si Moon Will King ay isang maalamat na figure. Halos siya ay isang idolo para sa lahat. Siya ay naiiba mula sa isang tao tulad ni Isha na ipinanganak na may talento. Mas hinahangaan ng mga noble si Moon Will King. Nais nilang maging katulad ni Moon Will King, at dahil dito, mas paborito ang kanyang reputasyon kaysa kay Isha. Ang Moonlight ay hindi nagbago sa paglipas ng panahon, at ginamit niya ang Geno Art na iyon upang maabot ang katayuan ng pagiging kalahating Diyos. Kahit si Hansen ay nag-isip na si Moon Will King ay wala nang mas kamangha-mangha. Dapat sana ay tumigil na ang Moonlight sa pagiging mas mahusay nang maabot niya ang Earl Class, ngunit matapos itong baguhin ni Moon Will King, nagawa niyang lumikha ng isang mas mataas na antas para dito. Ipinakita ng mga rebate ang malaking paggalang sa kanya, at kaya bilang pagkilala sa kanyang mga kakayahan at reputasyon, iginawad ng mga rebate ang mas mataas na antas ng Moonlight sa titulo ng Moon Wheel.
Ang Moonlight ay nanatili bilang pangalan para sa karaniwang bersyon. Sa pangkalahatan, ang Moonwheel ay ang paggamit ng kapangyarihan ng isang buwan. Ang kabaitan ni Moonwheel King ay nagpapaisip sa mga tao kung paano niya nagagawa ang kanyang ginagawa. Sa kabutihang palad, may Dangshan Aura si Hansen upang makita ang Moonwheel at ang Moon Power ng kutsilyo. Lubos siyang natuwa. Karamihan sa mga tao, kapag napilitan, ay susuko. Ngunit ang isip ni Moonwheel King, habang ito ay malumanay, ay hindi malambot. Ito ay dalisay, ngunit hindi ito bobo. Siya ay parang ulap na dumadaan ng walang nag-iiwan ng bakas. Iilan lang ang makakagawa ng kanyang ginagawa. Lahat ay nagnanais ng isang maayos na buhay tulad ni Isha, ngunit ang mga ordinaryong tao ay makikita ang kanilang mga sarili na gumugulong sa putik. Ngunit iilan lang ang makakalabas sa hukay na may dalisay na puso. Ngunit nagawa ito ni Moonwheel King. Ang paglalakbay ng kanyang buhay ay dinala siya sa iba't ibang kapaligiran. Ang kanyang buhay ay maaaring mapilit siyang makipagkompromiso. Gayunpaman, ang kanyang puso ay parang buwan mismo. Hindi ito magbabago. Nakikita ang damdamin ng Narrow Moon at ang Moonwheel Power, nakita ni Hansen ang isang malinaw na buwan na lumitaw. Ito ay ang buwan na lumalabas mula sa likod ng mga ulap. Kabanata 1930. Hindi tiningnan ng mga docs ang talon sa parehong paraan na ginawa ni Hansen. Lahat sila ay tumingin dito ng mas mababa sa 1 minuto bago ibalik kay Black Moon King. Ang buong bagay ay natapos sa loob ng ilang minuto. Ang mga bata ay hindi pinapayagang tumingin dito ng mag-isa. Matapos nilang makita ang lahat, natapos ang seremonya. Inimbitahan ni Black Moon King ang ilang mga hari at docs para sa tsaa. Ang ilan ay tumanggap at nanatili, ang iba ay tumanggi at umalis. Inimbitahan ni Black Steel sina Rebecca at ang ilang iba pang mga bata sa hardin para mag-usap kasama si Hansen. Kaya, sinundan ni Hansen si Black Steel sa hardin. Doon, umupo siya. Bukod kay Hansen, tila magkakakilala ang lahat. Kaya, walang formal na asal na dapat sundin. Dahil wala si Black Moon King, mas bukas ang kanilang pag-uusap kaysa sa karaniwan. Habang nagsimula silang mag-chat, walang naiwan. Ngunit sa pagsasabi nito, hindi nagsalita si Hansen. Hindi kilala ni Hansen ang sino man doon maliban kay Black Steel, kaya't umatras siya sa kanyang isipan upang pag-isipan ang kanyang natutunan sa kutsilyo. Wala siyang pakialam sa kanilang mga paksa ng pag-uusap. Napansin ni Dolish na hindi nagsasalita si Hansen sa kanila, kaya humuni siya at sinabi, "Henyo-han, tumingin ka ng matagal sa Narrow Moon Knife. At paulit-ulit mong sinasabi na napakaganda nito, halata na nakita mo ang isang bagay na hindi namin makita. Bakit hindi mo sabihin sa amin kung ano ang nakita mo, para matuto rin kami?" Pagkatapos sabihin iyon ni Dolish, lahat ay lumingon kay Hansen. Curious sila kung talagang may natutunan si Hansen o kung ito ay isang uri ng pagkukunwari. Nakapikit ang mga mata ni Hansen, sinusuri pa rin ang kanyang natutunan. Hindi niya napansin na kausap siya ni Dolish. Mahigpit na nakapikit ang kanyang mga mata, at tila hindi niya ito pinapansin. Napansin ni Dolish na hindi siya pinapansin, nagalit siya at hindi na nagsalita pa. Ang katahimikan ni Dolish ay hindi nangangahulugang walang sasabihin ang iba. Siya ang pangalawang anak na babae ni Moonwheel King. Maganda siya, at may talento siya. Marami siyang tagahanga. Ang mga bata na nakaupo roon kasama nila ay mga tagahanga ni Rebecca at Dolish. Ngayon na tila hindi pinapansin siya ni Hansen, hindi mapigilan ng isang tao na ipagtanggol siya. "Hindi ba sinabi niya sa iyo kung ano ang nakita niya?" Tanong ng isang Viscount na nagngangalang Creeman. "Ano ang sinabi niya?" Tanong ni Dolish. Lahat ay tumingin kay Creeman, ngunit alam ng lahat na wala siyang sasabihin na maganda. Tumawa si Creeman. "Hindi ba tumubo ang iyong mga tainga?" Sinabi ng Henyo-han na maganda ang kutsilyo. Paulit-ulit niyang sinabi iyon. Sinabi ito ni Creeman sa tono ni Hansen, at tumawa si Dolish. "Ha!" Binibigkas ni Creeman ang kanyang mga salita, na tumatawa kay Hansen at nagpapanggap na nakakaunawa, na nagpatawa sa maraming tao doon. Ang mga elegante ay ngumiti. Umupo lang si Hansen doon ng walang emosyon. Malalim ang kanyang pag-iisip. Natatakot siya na ang pag-iisip ng ibang bagay sa loob ng ilang sandali ay makakalimutan niya ang mahahalagang detalye. Kaya, hindi pa rin niya sila naririnig. Patuloy na hindi pinansin ni Hansen ang grupo. Kumunat ang noo ni Black Steel at sinabi, may mga dahilan si Hansen sa pagtingin sa kutsilyo sa paraang ginawa niya. Hindi alam ni Black Steel kung paano makilahok sa partikular na debate na iyon, kaya ito ang sinabi niya. Hindi iginagalang ni Creeman si Black Steel. Gusto lang niyang ipagtanggol si Dolish sa pag-asang mapalapit sa kanya, kaya sinabi niya, "Black Steel, alam mo ang mga kutsilyo.
Ang mga katulad na aksyon mula sa iyo ay maaaring may katuturan, ngunit hindi ko maramdaman ang parehong bagay para sa ibang tao. Tumingin siya dito ng kalahating oras, paulit-ulit na sinasabi ang parehong dalawang pangungusap. Kung hindi siya edukado, huwag magpanggap na siya ay. Ito ang unang pagkakataon na nakita ko ang isang taong napakabobo. Freeman, bantayan mo ang iyong dila. Parang nagalit ang mukha ni Black Steel. Ngumiti si Freeman at sinabi, hindi ako nagpapaligoy-ligoy. Kung may sinabi akong mali, maaari mo siyang ipahayag ang pagkakamali. Kung makukumbansi niya ang lahat, taos puso akong magpaumanhin. Malungkot na gabi at Night Giant King, na may sama ng loob kay Hansen, ay tumingin ng may galit at sinabi, oo. Kung may nakita siya, pakinggan natin kung ano ang nakita niya. Kung may katuturan ito, magpaumanhin din kami. Ano ang punto ng pagsasabi lang na maganda ang kutsilyo, paulit-ulit? Nakita ni Black Steel na nakaupo pa rin si Hansen doon, hindi nagsasalita. Hinawakan niya ito at sinabi, kung handa ka, maaari mong sabihin sa mga tao. Naunawaan ni Black Steel si Hansen. Alam niyang may nakita si Hansen na hindi nakita ng iba, at iyon ang dahilan kung bakit tumitig siya ng matagal dito. Siyempre, ang nakita ni Hansen ay hindi dapat malaman ng iba. Hindi pipilitin ni Black Steel si Hansen na magpaliwanag kung hindi siya handa. Ngunit ngayon na nagsasabi ng ganitong mga bagay ang mga tao, hindi na makatiis si Black Steel. Nag-aalala siya para kay Hansen. Kung hindi magsasalita si Hansen, masasaktan ang kanyang reputasyon. Walang kailanman nagpapabiye sa reputasyon ng isang tao. Mahirap ang buhay ng mga tagalabas sa Narrow Moon. Nagtayo si Hansen ng magandang reputasyon para sa kanyang sarili. Naisip ni Black Steel na magiging kahihiyan kung masisira ito ngayon. Matapos hawakan ni Black Steel, nagising si Hansen mula sa kanyang pagkatulala. Naguluhan si Hansen nang marinig ang sinabi niya. Kaya, tinanong niya, sabihin sa mga tao kung ano. Wala siyang narinig na iba pang sinabi. Ang narinig lang niya ay ang sinabi ni Black Steel sa kanya. Ngunit nang makarating iyon sa mga tainga ni Freeman at ng iba pa, nagkamali sila. Naisip nilang inaamin ni Hansen na wala siyang alam o nakita. Kaya wala siyang masasabi. Tumawa si Freeman at sinabi, Black Steel, narinig mo siya. Hindi ako nagkamali sa aking paninisi. Hinahangaan ko ang henyohan para sa isang bagay lamang, ang kanyang kawalang hiyaan. Wala siyang natutunan, sa kabila ng pagtitig dito ng kalahating oras. Hindi ko magagawa ang ganoong bagay. Malamig na tumawa si Sad Knight at sinabi, dahil siya ay isang henyo, hindi ba? Hindi siya katulad natin. Sobrang talino na niya, kaya nagawa niyang sabihin sa atin ang nakakagulat na katotohanan na maganda ang kutsilyo. Ano pa ang aasahan natin? Narinig iyon ni Hansen at mabilis na naunawaan kung ano ang nangyayari nang hindi na kailangang tanungin si Black Steel. Nakita sina Freeman at Sad Knight na nagsasalita, malamig na sinabi ni Hansen, hindi ko sasabihin sa inyo, ngunit tinuruan ako ng aking guro ng isang bagay. Sa halip na gumamit ng mga salita, maaari akong magtanghal, at ang aking pagtatanghal ay magpapangiti sa inyo. Gusto naming makita kung anong nakakagulat na pagtatanghal ang magagawa mo para sa amin. Hindi ka ba magtatanghal ng nakakagulat na speech of good muli? Kakaibang sinabi ni Freeman. Naisip niyang binabago ni Hansen ang paksa, kaya't paulit-ulit niyang sinasabi ang parehong mga insulto. Ayaw niyang makatakas si Hansen dito. Ngumiti si Hansen. Walang pakialam niyang sinabi, natuto ako ng isang Geno art na tinatawag na buwan.